Sama-sama tayong magiging karakli. at 26 na local election returns at 9 na overseas returns na lang ang hinihintay ng COMELEC para sa resulta ng eleksyon 2025. At may paliwanag naman ang mga eksperto kung bakit may mga kandidato na malayo ang naging ranking sa lumabas na resulta ng mga survey noong kampanya. Saksi, si Van Mayrina. Kahit nanguna na si Senador Bongo sa ilang senatorial survey noong huling bahagi ng kampanya, nagulat pa rin daw siya sa partial unofficial results ng eleksyon 2025. Nasorpresa po ako sa naging resulta. Referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Nagpasalamat sila ng kapartidong si Senador Bato de la Rosa sa mga taga-suporta. Pangatlo si de la Rosa sa partial unofficial count. Pareho rin nilang nabanggit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin at of course dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Ito pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. At yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Isa pang nanguna sa ilang senatorial survey, si Congressman Erwin Tulfo, na pang-apat ngayon sa Magic 12. Handa raw siya makipagdialogo sa kanyang mga posibleng makatrabaho sa Senado, lalo anya para sa healthcare. Official na tayo na. Miyembro ng Senado din, kakausapin po natin. Lahat siguro from the opposition, from the left, from the right, para how can I help? Pero mismo mga survey firm, nagulat sa talon ng ranking ng ilang senatorial candidate. Halimbawa, si dating Senador Bam Aquino, pangalawa sa partial unofficial count. Pero kung titignan ng mga huling survey ng SWS, Pulse Asia at Okta Research, ay wala o hindi kataasan sa Magic 12. Si dating Senador Kiko Pangilinan naman, panglima sa partial unofficial count. Pero sa mga survey na isinagawa nitong Mayo lang o dulong bahagi ng Abril, may mga pagkakataon pang hindi siya pasok sa Magic 12. Tingin ng Pangilinan, nakatulong ang pag-endorso ng mga lokal na opisyal, partikular sa Cebu at Cavite. Masigasig na pangampanya at pagsusulong ng kanyang advokasya para sa food security. Yung team, meron kaming Telegram thread. At doon ko nakita yung unang feed no, na nasa actually top 5 na nga eh. So akala ko fake news. Pero hindi raw niya inaasahan na ganun kataas sa kanyang magiging ranking. Meron talagang ganung palagay kong voters na naghahanap. Siguro feeling nila masyadong magulo ang nangyayari, yung bangayan. Eh kami naman, hindi naman kami kasama dun sa dalawang nag-uumpugang bato, ika nga. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong, lahat ng mga volunteers, especially po yung mga kabataan. Tingin mo namin yung mga kabataan talaga yung nagdala sa amin ni Senator Kiko sa winning circle po. May mga kandidato namang pasok sa mga survey pero sa ngayon ay laglag sa Magic 12. Gaya ni na Ben Tulfo, Senador Bong Revilla at Makati Mayor Abby Binay. There were some surprises, no? For example, we didn't expect Abby Binay or Bong Revilla to be where they are now in terms of the numbers. Of course, it can still change. There's still 20% of the vote. May margin of error lagi ang survey. Hindi siya perfecto. Hindi rin siya crystal ball. So, dun sa margin of error, makikita nyo, dikit-dikit talaga eh. Sa bawat survey na isinasagawa ng SWS, Pulse Asia at Okta Research, laging nariyan ang mga katagang kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga sagot kasi ng mga sinasurvey, maaaring magbago sa mismong botohan. We have data to show that 20% of our voting population will only decide on the day of election. Mismo election. Okay. And then another 20%, close to 20%, about 18%, will decide the week before the election. Maaari ring naka-apekto ang mga nangyari mula nang huli sila mag-survey. Gaya ng nasa number 6 spot na si Congressman Rodante Marcoleta. Kabilang sa mga maaari raw nakatulong sa kanya ang suporta ng mga Duterte at gayon din ng Iglesia ni Cristo na kinabibilangan niya ang paglalabas ng endorsement ng INC. Hindi rin pasok sa survey period. From experience, yung Iglesia ni Cristo, talagang solid yun. By solid, I mean 80%. Okay. Not 100, na? Not 80%.
My feeling always has been doon, but kukunti lang sila. Mga 5% lang ang mga Iglesia ni Cristo voters. Di ba? So, I haven't seen yet that could change the standings so much. Let us see. Anyway, hindi pwedeng Iglesia lang. Lubas din kamakailan ang endorsement kay Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. In-endorse rin ng bise sina Congresswoman Camille Villar at Senadora Amy Marcos at inampo ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi pa raw dapat pakasiguro ang mga nasa dulo ng Magic 12. Halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures mula dun sa 10, 11, 12. So, pwedeng gumalaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ngayon po silipin natin ang partial unofficial count as of 10:21 p.m. Nangunguna pa rin sa listahan ng mga senador. Bongo, 26,484,089. Pangalawa, Bam Aquino, 20,636,345. Number 3, Bato de la Rosa, 20,267,642. Sa ika-4 na pwesto, Erwin Tulfo, 16,814,780. Ika-5 pwesto, Kiko Pangilinan, 15,087,765. Sa ika-6 na pwesto, Rodante Marcoleta, 14,906,896. Number 7, Ping Lacson, 14,856,359. Number 8, Tito Soto, 14,596,270. Sa ika-9 na pwesto, Pia Cayetano, 14,306,453. Sa ika-10 pwesto, Camille Villar, 13,358,507. Sa ika-11 pwesto, Lito Lapid, 13,119,308. At sa ika-12 pwesto, Amy R. Marcos, 13,036,297. Number 13, Ben Tulfo, 11,886,201. Number 14, Bong Revilla, 11,788,789. At sa ika-15 pwesto, Abby Binay, 11,569,458. Yan po ay partial unofficial count as of 10:21 p.m. at mula po yan sa 97.35% ng clustered precincts sa buong bansa. At batay po yan sa datos ng COMELEC Media Server. Samantala mga kapuso, naiproklama na ang lahat ng nanalong alkalde sa 16 na lungsod at nag-iisang bayan sa Metro Manila. Huling iprinoklama si Isko Moreno na papalitan ang dating running mate at kalaunay nakatunggali sa pagka-mayor ng Maynila na si Honey Lacuna. Saksi si Mariz Umali. Matapos makakuha ng 530,825 na boto mula sa 1,584 cluster precincts, naiproklama na bilang susunod na alkalde ng Maynila si Isko Moreno. Ayon sa City Board of Canvassers ay inaprubahan na ang mosyon ng kampo ni Moreno na ibaba ang threshold for proclamation dahil malayo na ang agwat ng kanyang boto kay incumbent Mayor Honey Lacuna. Buong kababaang loob nating tinatanggap ang kapasyahan ng higit na nakararami sa atin. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na ako'y maging kauna-unahang babaeng punong lungsod sa kasaysayan ng Maynila. Una ko na munang panawagan ito sa ating mga mamamayan. Opo, tapos na po ang eleksyon, yung mga nagkontrapartido, magkatapat ng ilog, magbati-bati na po kayo, na po tayo mag-iwaiwalay. At the end of the day, tayo rin ang magkikita sa finals. Nanawagan siya ng paghilom matapos siyang maiproklama. Ipinroklama namang Vice Mayor si Chi Atienza. Muling mauupo bilang alkalde ng Pasig sa ikatlo at huling termino si incumbent Mayor Vico Soto. Panalo rin ang running mate niya si incumbent Vice Mayor Dodot Jaworski at iba pang kasama sa giting ng Pasig Slate. Naipakita po natin na ang tao ayaw na sa tradisyonal na politika, ayaw na sa siklo ng korupsyon at maduming politika, ayaw na ng mga lumang kalakaran. Sa susunod na 3 taon, pagtitibayin daw niya ang mga nasimulang pagbabago sa Pasig. May balak ba siyang tumakbo sa national position pagkatapos ng kanyang termino? Wala po akong balak,
Sana hayaan din po ako ng mga tao na magtrabaho at hindi yung lagi po akong pinipressure o na mag-isip ng kung ano-ano. Importante, magtrabaho po tayo every day. Let's take it one day at a time. Let's do the best where we are right now. Focus po tayo. Wala pa rin daw sa isip na incumbent Quezon City Mayor Joy Belmonte kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon matapos niyang manalo sa ikatlong termino. Naiproklama na siya kanina at ang kanyang running mate na si Gian Soto. Ipagpapatuloy po natin ang pagsulong ng good governance sa ating lungsod. Mapalawak pa ang serbisyo para sa ating mga mamamayan. Huling termino na rin ni Pasay City Emmy Calixto Rubiano. Sa aking mga kababayan, yung tiwalang binigay nila sa akin mula noon hanggang ngayon, ay talagang pinakaiingatan ko. At ito po'y sinusuklian ko ng tapat at higit pa sa sapat na paglilingkod. Ang pamangkin niyang si Mark Calixto ang nanalong Vice Mayor ng lungsod. Patuloy ring magsisilbing alkalde ng San Juan si incumbent Mayor Francis Zamora na nasa ikatlo na niyang termino. Panalo rin si incumbent Vice Mayor AAA Agkawili. Magpapalitan naman sa pwesto ang mag-inang Aguilar sa Las Piñas. Unang termino sa pagka-alkalde ni incumbent Vice Mayor April Aguilar, habang vice-alkalde ang ina niyang si incumbent Mayor Imelda Aguilar. Maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga po, isatabi na natin yung politika. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo para sa ikaulad na Las Piñas. Ang konsehal na si Mark Anthony Santos ang ipinroklamang panalo sa pagkakongresista. Tinalo niya ang 3 katunggali, kabilang na si Senadora Cynthia Villar. David and Goliath. Pero kalimutan na natin yon kasi it's time to move on. Oo, tapos na ang eleksyon, trabaho na at kailangan sipagan pa natin. Sa Makati City, ipinroklamang alkalde si incumbent Senator Nancy Binay, kapatid ni senatorial candidate at incumbent Makati Mayor Abby Binay. Tinalo niya ang asawa ni Abby na si incumbent Makati 2nd District Representative Luis Campos. Hindi changes It's more of enhancement. Yung mga programa na nasimulan ng daddy ko, na tinuloy din naman ng mga kapatid ko, including Mayora Abby. Ipinroklaman na ring Vice Mayor si Makati Representative Kid Peña. Naiproklaman na rin bilang alkalde ng Marikina si 1st District Representative Marjorie Ann Maan Teodoro. Papalitan niya ang asawang si outgoing Mayor Marcy Teodoro na nangunguna sa bilangan sa pagkakongresista ng 1st District ng lungsod. Sinuspende ng COMELEC ang proklamasyon kay Marcy Teodoro dahil wala pang resolusyon sa inihaing reklamo laban sa kanya. Umapila naman si Teodoro sa COMELEC na irespeto aniya ang boses ng mga botante at ituloy ang proklamasyon. Muli namang manunungkulan sa ikalawang termino si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Tinalo niya si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masaya tayo na na-appreciate ng mga taga-Caloocan yung mga ginawa natin nung ating first term. So, sabi ko nga pagpapatuloy natin yung mga ginawa natin. Ang ama ni Along na si Congressman Oscar Malapitan, wagi bilang 1st District Representative. 18 taon ng hawak ng mga Malapitan ang naturang posisyon. Wagi rin si Vice Mayor Karina Te. Muli rin mauupo bilang Malabon Mayor si Jeannie Sandoval. Ito po'y udyat na ako po'y lalong magbibigay ng mas maigting, mas maalam at mas dedikadong serbisyo publiko. Si Edward Nolasco naman ang nanalong Vice Mayor. Second term na rin ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Ipinroklamang Vice Mayor ang running mate niyang si Arvin Ian Alit. Re-electionist at lone candidate naman si Wes Gatchalian na alkalde ng Valenzuela. Habang si Valenzuela District 1 City Councilor Marlon Alejandrino ang Vice Mayor. Lone candidate rin ang muling nahalal na alkalde ng Muntinlupa na si Rufy Biazon. Vice Mayor si Fanny Teves. Pareho ring unopposed ang nanalong mayor ng Navotas na si John Ray Tiangco at Vice Mayor na si Tito Sanchez. Unopposed din si Mandaluyong incumbent Vice Mayor Menchie Abalos na ipinroklamang alkalde ng lungsod. Gayon din ang tumakbong Vice Mayor na si Anthony Suva. Sa Parañaque, si 1st District Representative Edwin Olivares ang nanalong alkalde. Ipinroklama namang alkalde ng Patero si Gerald Herman, habang si Carlos Santos ang ipinroklama ang Vice Mayor. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Inanyayahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagong halal na opisyal, anuman ang partido o koalisyon, na makipagtulungan tungo sa ikabubuti ng bansa.
Ang mensahe ng Pangulo pagkatapos ng eleksyon 2025, sama-samang umusad ng may bukas na pag-iisip at iisang layunin. Nagpasalamat din siya sa bawat Pilipinong bumoto at sa mga sumuporta sa mga kandidato ng alyansa. Hindi man nila napanalunan ang buong Magic 12, tuloy pa rin daw ang trabaho at ang misyon. Si Vice President Sara Duterte naman, kinikilala ang resulta ng eleksyon. At bagamat hindi ito ang resultang inaasahan nila, hindi natitinag ang kanilang pangako sa taong bayan. Patuloy lang nilang isusulong ang mahalagang issue at hindi titigil sa pagtatrabaho tungo sa malakas at anyay constructive na oposisyon. Hindi raw ito ang katapusan kundi isang panibagong simula. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.